iPhone 12, 13, 14, 15, 16, 17, May 20 na ba? Sir Chinky, paano ko di maubusan? Kasi ang daming bagong Apple model. Kung yan ang problema mo, pag-usapan natin to. Hi there mga kapadyatarian, ito po si Chinky Tan, yung inyong pangbansang well coach. Pag-usapan natin ang isang malaking tanong, paano ka mag-upgrade na hindi masisira ang iyong bulsa? Alam mo, sa totoo lang, globally, ang Apple po, yung phone po, yung brand na yan, is one of the most profitable companies. Bakit? Imagine mo, kahit na hindi mo naman kailangan talaga mag-upgrade, pero napapa-upgrade ka. Diba? Every year, 'di ba? Every launch, 'di ba? Milyon ang bumibili. Bakit ba talaga maraming bumibili? Syempre naman, uso 'di ba? At sa ang ginagawa po ng Apple para maging relevant, no? Ina-upgrade po nila, pinapaganda nila yung model. As a matter of fact, may balita po ako, 'di ba? Ngayon ba anong model na? Meron na hanggang iPhone 20 pero hindi pa nila nire-release. Para bumili ka na bumili. And then kagandahan din para sa kumpanya, para tumaas ang kita. At syempre naman, 'di ba? Parang syempre upgrade culture ang gusto nang i-introduce sa ating isipan. Kaya nga kung makikita mo, kakaunti lang naman improvement, pinaganda lang camera, pinabilis lang yung chip, pinabago lang yung kulay, 'di ba? Pinanipis lang ng konti. Pero ang psychology, mga kapatid, kung wala kanyang bago, napag-iwanan ka, uy, grabe yung iPhone mo, iPhone 6 pa yata. Nagkakaroon po tayo ng FOMO mentality. In other words, nako, nabebentahan po tayo, nabubudol po tayo, napapaisip na, ay, kailangan ko to. In reality, status symbol lang man siya Di ba? Ang ibig sabihin niya, siyempre pag may bago kayong tatlo na yung ano mo, tatlo na yung mata ng cellphone mo, uy, talagang social ka. Alam mo, in reality, lahat ng Apple devices, kahit luma, hanggang ngayon pwede pa natin gamitin. Kaya nga, hindi natin kailangan mag-upgrade kada taon. Kaya nga, ito lang po On the other side, wala namang masama na bumili po tayo ng upgrade po tayo. Kung wala kang utang, kung may ipon ka, kung may emergency fund ka, kung pinag-ipunan mo talaga. Kaya mga kapatid, bago tayo bumili ng iPhone, pag-isipan mo muna natin. Ang ending kasi ang pinakamalaga. Ang tanong, aanhin mo ang bago mong iPhone kung wala kang ipon? Sana naliwanagan kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.